Hello guys, magandang gabi po sa lahat. Kumusta po ang inyong maghapon? Sana okay ang lahat, walang sakit. Ingatan po natin ang ating katawan at kalusugan. Kasi yun lang ang puhunan natin para makapagtrabaho tayo ng maayos, kumita ng pera. Pag may sakit, bukod sa hindi makapagtrabaho at hindi kikita ng pera, mabaon pa sa utang. Kasi kailangan natin bumili ng gamot na para sa sakit natin. Maalala ko noon, bata pa ako, maaga ako naulila ng tatay. Nung hindi pa nagkasakit yung tatay ko noon, kahit may bisyo yun, lasinggo yun. Kahit may bisyo yun, hindi kami nagugutom kasi masipag yun. Pagkatapos niyang magtanim-tanim sa bukid habang hinihintay ng ting-ani o anihan ng mais o mga halaman, mga gulay. Pagkatapos niyang magtanim, mangingisda yun. Kaya at saka mayroon kaming mga lupa din noon. Minana ng tatay namin sa magulang niya. Nanay ko may palayan pero sa malayong bayan. Maliit na palayan, minana naman niya sa magulang din niya. Yung tatay ko, masipag yung kahit may bisyo. Nagsusugal, naglalasing, gano'n. Hindi kami nagugutom kahit ano yun nung hindi pa nagkasakit yun. Pero nung nagkasakit yun, 2 taon yung nagkasakit eh. Lahat ng lupa niya nasangla. Hindi na natubos ng nanay ko dahil wala naman pera nanay ko. Walang pang tubos. Kaya, ayun, namatay yung tatay na hirap kami nun. Halos maano kami sa gutom nun. Kaya yung panganay namin, 16 years old, napilitan siyang magtrabaho sa construction sa edad na 16. Kasi sa kanya nakaatang yung responsibilidad ng bilang tatay. Kasi siya ang panganay at siya pa lang yung may isip sa amin noon. Kaya malaki ang utang na loob namin sa kuya ko, pinakapanganay namin. Nanay ko naman namatay, mga 56 years old siya. Kasi ang tatay ko namatay siya, 47 lang eh. 6 na taon ako nun. Yung nanay ko, 56 years old siya nung namatay siya. Parang 19 ako nun. Na malaria yung nanay namin, hindi rin nadala sa hospital ng mga kapatid ko. Kasi namasukan ako sa Manila. Hindi ko alam na nagkasakit yung nanay. Hindi nadala ng hospital dahil nga wala rin pera pambayad. At naranasan ko rin noon na yung bata pa ako, yung anak ng ate ko, pamangkin ko, nagkumbulsyon. Malala na yung sakit, parang nagkulaps. Yung hospital kasi medyo malapit sa bayan ng ate ko ay private. Maliit na hospital lang. Hiningian ng deposit yung ate ko, wala silang perang pang deposit. Hindi iniintindi sa hospital, hindi tinanggap dahil walang pang deposit. Namatay yung pamangkin ko dahil dun. Hindi na nagamot dahil nga walang pambayad na deposit yung kapatid ko. Kaya alam mo, ang hirap ng magkasakit ka kasi kahit mayayaman, pag nagkasakit, nauubos yung kayamanan nila. Nauubos yung pera pag pa-hospital at saka pambili ng gamot. Kaya ang pinakamahalagang kayamanan talaga ay kalusugan. Kaya yun ang talagang pinapriority ko. Tinan mo nga ngayon, nagpunta ako ng hospital nung nakarang Sabado. Nalaman ko wala pala akong insurance. Kasi yung dating agency ko, ni-renew yung insurance ko. Siningil pa yung dating amo ko, binayaran nila yun.
yung pala kinancel nung nagpa-cancel ako ng visa dun. Tapos itong bago kong agency, akala nila may insurance pa ako sa dati kong agency. Akala nila valid yung insurance ko, kaya hindi nila pinrasis yung insurance ko dahil nag-process naman yung visa ko. Pagpunta ko sa hospital, nalaman ko wala akong insurance, hindi tuloy ako nakapagpa-check up. Bumili na lang ako ng gamot over the counter, yung maintenance sa gamot sa high blood. Itong mata ko nga, kailangan ko dapat bumalik sa optal ko kasi itong mata ko, pagka hininto ko yung paglagay ng pampatak, namumula, nagdadry, tapos nung mahapdi na nagluluha. Mayroon na rin siyang maintenance na pampatak, magastos din. Kasi itong gamot ng optal, hindi covered ng insurance, kaya talagang galing sa bulsa ko magagaling yung pambili. Kaya sana naman pinagpipray ko lagi na huwag magkasakit kasi mahirap pagkasakit, lalo na kung walang pera pambili ng gamot tapos wala pang insurance, health insurance. Kabaon-baon ka sa utang, buti sana kung may mautangan, paano kung wala at walang magpapautang din sa'yo, kasi pag may sakit ka hindi ka na makapagtrabaho, paano ka pa makabayad? Ang hirap ng ganun. Naranasan ko yan nung kaya sinisikap ko talagang kahit na nahirapan ang mag-budget, ako ng insurance talaga, naghuhulog sa ganung paraan man lang, alam mo yun, nakunod, dumating yung time na may emergency o kailanganin ko yung mayroon akong maasahan, lalo na wala naman akong sariling pamilya, mga kapatid at pamangkin ko, hindi ko rin maasahan. Yun lang guys, bigyan natin ng priority yung kalusugan natin. Ako gusto kong laging malakas at malusog pangangatawan at mabuhay hanggang 85 to 90 years old. Yung happy na ako noon. Kasi nalagpasan ko na yung edad ng tatay ko, pero hindi ko pa nalagpasan yung edad ng nanay ko. Sana nga pinagpipray ko na aabot ako hanggang 85, pinaka-maximum 90 years old yun. Hanggang guys, bye. Mapayapang pagtulog para sa lahat. Kailangan nating magpahinga, maaga may pasok ng mga amo ko bukas. Itong alaga ko may pasok din sa school sa hapon, panghapon pa. Bye na.